Alam mo yung feeling na nakita mo siyang happy kasama na yung iba. Tapos bigla mo na lang naisip, kaya pala hindi kanya pinipili Kasi matagal na siyang nakapili. Kaya pala hindi ka pinipili kasi matagal nang nakapili. Kaya pala kung aray mo, i-hand heart mo. Sabi rin siya, grabe na to. Sabi ko naman sa inyo full Will Talks experience tayo tonight. Welcome to Will Talks, ang paboritong tambayan ng mga OAT na nagre-relapse tuwing 10 p.m. Wala talagang break, sir. Wala talagang break time to. Tuloy-tuloy. Kaya naman pala hindi pinili, nakapili na pala. Alam mo yung feeling na hawak mo na, nasa'yo na, pero kailangan mo pa ring bitawan. Yung tipong hindi mo alam kung ano mas masakit, yung mawalan ka or yung patuloy mong hawakan kahit alam mong mawawala din naman siya. Kasi nasa'yo nga, pero mahal ka ba? Nasa'yo nga, pero pinipili ka bang mahalin? Dito ako umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Pero alam mo yung feeling na ikaw yung sumalo sa kanya nung iniwan siya nung lahat? Pero nung natuto na ulit siya magmahal, nung sumaya na ulit siya, hindi na ikaw yung pinili niya. Nung happy na, umalis na. Kaya ngayon, you're still longing for that person na hindi na babalik sa'yo. Kasi nga nung happy na siya, nawala na siya sa'yo. Sabi nung isang comment, palong-palo? Palong-palo naman si Will Talks ngayong gabi. Bakit ganun? Bakit naman ganon, Will Talks? Palong-palo ngayong gabi. Para nga pala sa mga hindi pa may alam, meron na nga pala tayong bagong episode on Spotify. It's episode 28, Long Distance Situationship. Wala na ngang kayo, magkalayo pa kayo. Episode 28, out now on Spotify. So kung hindi nyo pa nasi-stream, please do stream it after this live stream, okay? Long distance situationship. Naghintay ako. Pero bago yun, enjoyin nyo tong gabi na to. Paldong-paldo na kahit kakapasok lang sa live. Ako ito, nagpapapaldo pa lang. Paldo sa hand heart. Kaya guys, kung aray mo, i-hand heart mo. 7 out of 30 sa hand hearts natin. Sa first 30 minutes natin, yan. 10:30 papalitan na natin i-give goal. Ngayon ka lang dumating sa buhay ko, pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? LDS pa. Yan sa kitang-kita sa Spotify mamaya yun, yung mga lumalapag dito. Hindi pala kita yung bibingka. Maraming sa bibingka, sa chocolate rice bowl at sa fried chicken. Maraming salamat po. Aray mo guys, aray mo. You spin me around.
Yung third story, nung sinabi na... Ano yung sinabi kanina sa third story? Teka lang. Sabing ganun? Bakit mo pa ako pinasaya kung ang hanap mo pa rin ay siya? Ramdam ni Boy. Ramdam ni Boy, dinamdam ni Boy. Boss Ina, thank you sa chocolate rice bowl. Boss J, thank you sa heart me. Guys, maraming salamat sa mga nagsisend ng gift. After this live, this is gonna be uploaded on Spotify. So please tap your screen para lalong lumapag tayo kay For You page. And before we proceed sa fourth story natin, okay? Tap muna tayo guys, tap. Aray mo. Maraming salamat sa ice cream, boss. Ano title ng song? Ano ba talaga tayo? Thank you, Dirty Matcha, sa hand heart. Kita-kita sa Spotify yan, may gumaganon. Salamat, boss. Thank you, XO06 sa Mishka Bear. Salamat, boss. Thank you. How to send a story? You can send your stories to lettertowilltalks@gmail.com. Again, you can send your stories. Anong kwentong long distance situationship mo to lettertowilltalks@gmail.com. Pero dahil dyan, bago ang lahat, bago tayo magkalibangan dito, ready na ba ang lahat? Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na minsan lamang dumarating sa ating buhay. Yun yung klase ng pag-ibig na hinahanap-hanap natin. Pagising sa umaga at bukang bibig natin bago tayo matulog sa gabi. At kadalasan ang pag-ibig na yon ay natatagpuan lamang natin sa isang tao. Yun ang eksaktong karanasan ng kabarangay at letter sender natin for today na si Ben. Sa kwentong ibabahagi niya sa ating programa, isasalaysay ni Ben kung paano siya nagmahal ng tapat at umibig ng wagas sa iisang tao, kay Katrina, na kanyang matalik na kaibigan. Gusto mo na bang makarelate kay Ben? Tunghayan natin ang kanyang istorya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Ben, hindi ko totoong pangalan. Nahiya kasi akong sabihin ang pagkakakilalan ko, kaya gumamit na lamang ako ng alias. Hindi rin po totoo ang mga pangalan ng mga taong babanggitin ko sa aking sulat para sa kanilang privacy. Sa ngayon ay 32 anyos na ako at taga Quezon City. Nagtatrabaho po ako bilang barista sa isang sikat na coffee shop. Masalimuot ang aking kabataan. Ulila na ako sa mga magulang nang sabay silang mamatay sa aksidente noong sanggol pa lamang ako. Tanging sa picture ko na lamang sila nakita. Sabi ng tiyang maring ko na pinsan ng nanay ko ay pinagpapasapasahan daw ako ng mga kapatid ni nanay noong araw. Walang gustong kumuha sa akin. Napirme lamang ako nang ampunin ako ng lola ko, pero pagkamatay niya noong 5 taong gulang ako, ay wala namang gustong umako sa akin. Doon ako inampon ni Tia Maring. Matandang dalaga si Tia Maring. Tendera siya ng mga kakanin sa umaga at balot vendor naman sa gabi.
Masipag ang tiyang ko, pero hindi siya mabait na tao. Hala, lagot. Nabasag ko yung paboritong vase ni Tia Maring. Anong ingay yon? Tia Maring? Anak naman ng tinapa. Anong ginawa mo sa paborito kong vase, Ben? Ha? Bakit mo binasag? Hindi ko po sinasadya. Aksidente lang po yung nangyari. Anong aksidente? Anong aksidente pinagsasasabi mo dyan? Ay, Diyos ko, napakamahal pa naman ito. Alam mo bang regalo to sa akin ng dati kong nobyo? Yung namatay sa aksidente sa motor, kaya naman mahalaga sa akin ang bagay na to. Tapos binasag mo lang? Patawarin niyo na po ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Tia, maawa po kayo. Anong maawa? Napakapasaway mo. Ano po ikaw, ha? Manda ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Ano ba nga ba? Eh di tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Hindi ka ditong bata ka. Manda ka sa akin. Salamat, Katrina. Kasi sinamahan mo akong kumain ng fishball at mag-scramble dito sa plaza. Oo naman. Bakit hindi? Tsaka matagal din tayong di nagkita. Ilang araw ka ring absent sa klase nyo ah. Ah, paano mo nalaman? Pumupunta kaya ako sa room nyo. Tapos tinatanong kita sa mga kaklase mo. Sinubukan kong dumaan sa bahay nyo kaso laging nakasarado. Parang walang tao eh. Eh di ba, wala naman talaga doon ang tiyahin mo kasi nagtitinda siya. Oo, naglalako yun. Wala ka rin sa inyo? Nandun lang ako. Ay, talaga? Oo, nasa loob. Nagkukulong sa kwarto kasi nahihiya akong lumabas. Ha? Bakit naman? May sakit ka ba? Wala, pero magapa kasi yung mukha ko saka may black eye pa ako nun. Kaya di muna ako pumasok. Baka pagtawanan ako ng mga kaklase ko eh. Hindi naman siguro. Ikaw na nga na magaang mukha tsaka may black eye tapos tatawanan ka pa nila. Baka lang naman. Ang sama naman nila kung gagawin nila yun. Pero Ben, bakit ba kasi namagayang mukha mo? Tsaka nagka-black eye ka pa. Kasi... Teka, huwag mong sabihing kagagawa na naman ni Tia Maring. Hindi, kasalanan ko naman kasi nabasag ko yung paborito niyang vase. Yung mamahalin na nakadisplay sa bahay. Tanging yaman niya yun eh. Regalo nung dati niyang nobyo na namatay sa aksidente sa motor. Nagalit siya sa akin, kaya ayun, nasaktan niya ako. Papadudot kay Katrina ko palaging nakukwento ang mga nangyayari sa akin. Kung paano ako maltratuhin ng tiyahing ko. Kung paano niya ako pagsalitaan ng masama at masakit at kung paano niya ipamukha sa akin na isang malaking kamalasan na isinilang pa ako sa mundo. Dahil sa mga karanasan kong yon, buwaba ng husto ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Simula pagkabata ay mabibilang sa mga daliri ko sa kamay ang kinakaibigan ko. Tanging si Katrina lamang ang nanatili at patuloy na umuunawa sa sitwasyon ko. Kaya naman masayang masaya ako. Siya na lang ang itinuring kong kaibigan at kakampi. Kaya naman hindi napigilan ang sarili kong magkagusto sa kanya. Pero may pagkatorpe ako. Pinangunahan ako ng takot. Tumagal din yon ng maraming taon pero isang araw. Nagising na lamang ako na desidido at malakas ang loob na gusto ko nang umamin kay Katrina.
Katrina, para sa'yo. Wow! Anong meron at may pagganito ka? Hindi ko naman birthday ah. Hindi nga, pero gusto lang talaga kitang bigyan ng bulaklak. Wala namang okasyon. Gusto ko na. Oh, thank you ah. Ang ganda. Mga paborito kong bulaklak pa tong binili mo, tapos bouquet pa. Ay, teka lang. Baka mahal to ah. Nakakahiya naman, gumastos ka pa. Nako, wag kang mahiya. Ayos lang naman. Saka mahal naman kita eh. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, mahal kita. Mahal mo ko? Ah, mahal mo ko bilang kaibigan. Ikaw din naman eh. Mahal ko bilang kaibigan. Hindi, Katrina. Nagkakamali ka. Ha? Mahal kita hindi bilang kaibigan. Mahal kita, Katrina. Matagal ko na tong nararamdaman pero hindi ko lang talaga masabi. Nahihiya kasi ako. Natatakot ako sa magiging reaksyon mo pero naisip ko, bakit hindi ko subukan? Bakit hindi ko sabihin sa'yo para malaman mo ang nararamdaman ko? Kaya ito, ngayon lang ako nagkalakas ng loob na umamin. Pinaghandaan ko talaga tong sandaling to. Kaya mo ba ako binilhan ng bulaklak? Oh, Sorry, Ben. bakit ka nagsosorry? Wala ka namang nagawang mali ah. Sorry kasi hindi ko pala matatanggap tong bulaklak. Ha? Bakit naman? Kanina lang natuwa ka na binigyan kita ng bulaklak, di ba? Oo. Pero kasi akala ko naisipan mo lang na bigyan ako. Nawala lang kaya tinanggap ko. Pero ayaw mo kasi sinabi ko na mahal kita. Ben, Hindi naman siguro ako mahirap mahalin, di ba? ha? Kasi nagkakaintindihan naman tayo. Simula pagkabata, magkaibigan na tayo. Magkasama sa mga gala, sa kwentuhan, nagtatawanan, nagiiyakan kapag malungkot ang pinag-uusapan. Masaya ka naman pag magkasama tayo, di ba, Katrina? Oo. Masaya ako. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yun para mahalin kita. Mahalin ng higit pa sa isang kaibigan. Papadudod para akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong marinig mula kay Katrina ang mga katagang hindi niya ako gusto. Na hanggang kaibigan lamang ang tingin niya sa akin. Siyempre nagalit ako, nagtampo, nasaktan, nagtanong sa kanya kung bakit. Hindi ba ako kagusto-gusto sa paningin niya? Buong akala ko ay pareho kami ng nararamdaman. Wala lang umaamin pero nagkamali ako. Maling-mali ako kaya naman labis akong nasaktan. At hindi ko yon matanggap pero dahil kaibigan ko si Katrina, may bahagi sa puso ko na gusto siyang patawarin. Nangihinayang lamang ako dahil ako pa naman yung klase ng tao na pag umiibig ay masasabi kong tapat. Yun bang hindi na ako titingin sa iba dahil para sa akin. Kung sino lang ang tipo kong babae ay matuturing kong sapat na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Spice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Bitay na ako sa di nakaka-stress.